Walkout lang si ate mo, girl. Hindi siya nag-lip sync. Medyo iconic siya doon. Okay, some thoughts lang on episode 4 ng Drag Race Philippines Season 3. Spoiler warning sa mga hindi pa nakakapanood. Okay, so, I think tama naman yung winner and the tops. I think John Fideliaga could have taken the win, but I'm happy for Maxi. Congrats na siya yung nanalo dun sa challenge. And then, dun sa bottom 3, I think tama din yung decision kasi sila talaga yung weakest. Even though I'm Team Mick Chanel, nahinayang ako kasi, yun nga, masyado lang siyang in her head. But I know she can get back on her feet and naniniwala naman ako sa skills niya at sa package niya. Kasi so far, yung looks niya on point naman eh. She just needs to have fun. Tapos, pag-usapan natin yung lip sync at yung pag-walk out. Okay, so hindi naman ito first time na nangyari sa Drag Race. First time siya sa Drag Race Philippines. But in a lot of franchises, there are instances na talagang may mga nagko-quit in the middle of the season or even sa lip sync. So halimbawa, naisip ko si Jenny Lemon from Drag Race UK na walkout lang si ate mo, girl. Hindi siya nag-lip sync, hindi siya nag-perform at all. Medyo iconic siya doon. So it happens because this competition is a pressure cooker na talagang napupush yung mga queens na galingan, husayan, mag-perform labas dun sa comfort zone nila. And at the same time, yun nga, pressure kasi syempre may stakes, diba, na pag di sila nanalo, paano yung reputasyon nila o kaya yung representation ng kung saan sila nanggaling. So, it takes a big toll on their mental health. In a way, nakarelate ako kay Yudi kasi if you're not really happy dun sa environment na nando or if you're not in the right headspace to compete, parang hindi ka talaga magiging successful. Like, yes, you can find joy in what you're doing kasi, di ba nga, kung hindi ka nag-enjoy sa ginagawa, bakit mo siya ginagawa, di ba? Or kapag no choice kang, kailangan mong gawin talaga yung isang bagay kahit hindi mo siya talaga gusto, but you have to, then you find ways to make it fun for yourself para makaget through ka. But sometimes, kapag wala ka talaga sa headspace, hindi mo talaga siya magagawa and you just wanna quit and leave and vanish and disappear. Otherwise, burnout ang kalaban mo dyan. So, based nga dun sa confessionals niya earlier in the episode, she's saying na hindi naman talaga niya plano na mag-audition or sumali sa competition, but she was urged by her fans na mag-join. So, parang right now, at this specific moment in time, nung finifilm yung episode na to, wala siya sa tamang headspace. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya magaling o hindi siya deserving na sumali just because nag-quit siya. Kasi like, it happens. And magiging memorable pa nga siya kasi, alam mo yun, she's the first one to do it in the Philippines. In a way, para siyang kung si Prince yung pork chop ng Philippines, si Yuti naman yung first na nag-walk out. So in a way, very iconic na siya. Ako, to be completely honest, noong ako napanood yung Meet the Queens, hindi ko pa masyadong napapay attention si Yudi. Parang hindi ko pa siya naiintindihan. But nung pumasok siya nung entrance look niya sa episode 1, okay, mas naintindihan ko siya at mas na-impress ako sa kanya. Lalo na nung pinanood ko kasi yung Drag Race Philippines premiere sa viewing party ng Buchanan ni Mick Chanel. Parang dun ko nakita yung, okay, magaling si Yudi puta at kakaiba siyang mag-isip, kakaiba yung style niya. And kahit maiksi lang yung stay niya sa season na ito, I think kapag ka nasa headspace na siya na talagang gusto na niya na mag-compete, dun siya I think, lilipad pa further. Alam ko kasi yung feeling na wala yung puso mo dun sa ginagawa mo totally. Parang half-hearted mo siyang ginagawa. Talagang mahirap siya. So, naintindihan ko si Yudi and hopefully by now, she's in a better headspace. And nakakatawa din na makita kasi I've been seeing a lot of people engaging with Yudi and her drag, her art na talagang natutuwa sila kay Yudi and nakikita nila yung vision ni Yudi, our queen of comprehension, ika nga. So like, I think she should make the most of this. And I can't wait na makita siya sa future seasons, maybe an All-Stars or actually kahit nga international, I think she can do a versus the world or global, diba? I'm excited sa future ni Yudi sa franchise ng Drag Race or whatever show na piliin niya. Basta sana kapag nag-compete siya ulit, nandun na siya sa headspace na she really wants it, she really wants to do it. Na hindi siya yung half-hearted lang. Pero I'm wishing her all the best. And yeah, excited ako sa mga susunod na mangyayari. Okay ba? What are your thoughts? Hanggang sa muli.